Pag-ulan ng dugo at ipo-ipong gawa sa apoy? Ano ang gagawin mo kung ikaw mismo ang makaranas nito? Talagang hindi tayo binibigo ng kalikasan na surpresahin sa nakamamangha at minsan ay nakakatakot na paraan. Mula sa nakakatakot na klase ng ulan hanggang sa nakakabilib na kaganapan sa kalangitan, narito ang 5 pinakakakaibang weather phenomena sa buong mundo. Ngunit bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel at interesado ka sa ganitong mga content na tumatalakay sa siyensya, discovery, conspiracy, kakaibang pangyayari, katatakutan at iba pa, ay pakipindot mo na din ang subscribe at bell button para lagi kang updated sa mga bagong uploads ko. Maraming salamat po. Number 5. Blood rain o pag-ulan ng dugo. Noong 2001 sa state ng Kerala sa India, ay nagbigay ng kilabot ang isang klase ng ulan sapagkat imbes na kulay kristal na patak ng tubig ang kanilang inaasahan, ay ito'y napalitan ng matingkad at kulay pulang likido. Sa una ay natakot ang mga tao sa pag-aakalang ito na ang kanilang katapusan at sila ay inahatulan na ng Panginoon. Sino ba namang hindi kakaripas ng takbo kung ikaw mismo ay matsyempohan ng ulan, lalong-lalo na kung ito ay kulay dugo pa? Ang kaganapang ito ay tumakaw rin sa atensyon ng mga siyentipiko kung bakit nagkaganito ang ulan. Ngunit isa lang ang sigurado nila, bagamat ito nga ay pula, ito ay hindi tunay na dugo. Ayon sa teorya ng mga siyentipiko, marahil ito raw ay dahil sa dust dispersal, kung saan ang kulay reddish-brown na alikabok at buhangin mula sa Sahara Desert ay nahigop ng bagyo at ito ay humalo sa tubig ulan na siya di umanong nagbigay ng mapulang kulay nito. Ang water samples ay ipinadala rin sa Center for Earth Science sa India at dito ay nakitang mayroong ilang particles ng Trentifolia, isang klase ng algae na mayroong orange or red na kulay at kadalasang nabubuhay sa mga balat ng puno. Ito ang sinasabing dahilan ng mga eksperto na sanhi kung bakit naging kulay dugo ang ulan sapagkat madaming ganitong algae sa Kerala. Ang weather phenomenon na ito ay huling nasaksihan noong 2001 sa India. Number 4. Fire tornado. Normal na sa atin ang tornado o ipo-ipo. At hindi na rin lingid sa ating kaalaman kung gaano ito kadelikado at mapanganib sapagkat ito ay isang force of nature na napaka-destructive gamit ang hagupit ng hangin. Ngunit na-imagine mo ba na mayroon din palang mas mapanganib na bersyon ng ordinaryong ipo-ipo na alam natin? Ito ang tinatawag na fire tornado o apoy na ipo-ipo. Ang fire tornado, na kilala rin bilang fire whirl o fire devil, ay isang bihirang weather phenomenon kung saan ang apoy ay nagiging parang buhawi. Nangyayari ito kapag ang matinding init mula sa isang sunog ay nagdudulot ng mabilis na pag-akyat ng hangin na sinasabayan ng pag-ikot na galaw dahil sa pagkakaiba ng presyon at direksyon ng hangin. Kadalasang nangyayari ito sa tuyong kapaligiran. Ang resulta ay isang paikot na haligi ng apoy na maaaring magdulot ng malaking pinsala at mabilis na pagkalat ng sunog. Isang halimbawa nito ay ang fire tornado sa Carr Fire sa Redding, California noong 2018 na nagdulot ng matinding pinsala dahil sa pagsanib ng hagupit ng hangin at apoy. Ikaw kaibigan, anong gagawin mo kapag nakakita ka ng isang fire tornado? Number 3. Spider rain. Kung mayroong pag-ulan ng dugo, pag-ulan ng tubig, pag-ulan ng yelo, ay marahil tatayo naman ang balahibo mo kung maulanan ka ng mga gagamba. Lalong-lalo na kung ikaw ay takot sa insektong ito. Hindi kayo nagkamali ng dinig at hindi rin ako nagloloko. Dahil ang spider rain ay totoo at may tuturing na isang kakaibang weather phenomenon. Nangyayari ito kapag ang mga gagamba ay sabay-sabay na gumagawa ng tinatawag na ballooning. Sa ballooning, umaakyat ang mga gagamba sa mataas na lugar tulad ng mga puno o damuhan at gumagawa ng mahabang mga hibla ng sapot.
Kapag tinangay ng hangin ang mga sapot, kasama nitong dinadala ang mga gagamba sa iba't ibang direksyon na nagiging sanhi ng tila pag-ulan ng gagamba kapag bumababa sila sa lupa. Ang spider rain phenomenon ay nakailang ulit na ring nangyari sa ilang parte ng Goulburn, Australia at Brazil, lalong-lalo na sa panahon kung saan ang mga libu-libong gagamba ay nag-uumpisa ng lumipat ng ibang tirahan pagkatapos silang mapisa. Ito ang tinatawag na dispersal. Kapag sabay-sabay nilang ginawa ito, ay ito'y nagre-resulta sa tila pag-ulan ng gagamba o tinatawag na spider rain. Talagang mapapakaripas ka na lang ng takbo. Number 2. Icy Finger of Death. Ang Icy Finger of Death ay kilala rin sa tawag na brinicle. Bagamat nakakamangha ang weather phenomenon na ito sa ilalim ng dagat, ito ay mayroon ding dalang pinsala para sa anumang buhay na organismong madaraanan nito. Ang phenomenon na ito ay karaniwang nangyayari sa mga rehiyon na may napakalamig na klima katulad ng Arctic at Antarctic. Doon, ang temperatura ng tubig ay napakalamig, ngunit hindi nagyayelo ang tubig dahil sa sobrang alat. Ang brinicle ay nabubuo dahil sa kombinasyon ng malamig na temperatura at mas mataas na salinity ng tubig. Kapag ang yelo sa ibabaw ay nabubuo, ang asin o brine ay naiiwan naman sa tubig. Dahil ito ay mas dense kaysa sa nakapaligid na tubig, ito ay unti-unting bumabagsak at lumulubog habang unti-unti nitong nagiging solid ice. Ang lahat ng madaraanan nito ay sasapitin ang isang malamig na kamatayan. Kabilang na riyan ang mga lamang dagat gaya ng starfish, sea urchins at kung ano-ano pang organismong madaraanan nito na tila isang daliri ng kamatayan. Kung kaya't dito nakuha ang pangalan nitong Icy Finger of Death. Number 1. Supercell. Ang supercell ay isang uri ng bagyo na kilala sa kanyang matinding lakas at kakayahang magdala ng malawakang pinsala. Isa itong napakalaki at malakas na bagyo na may isang umiikot na hangin sa loob na tinatawag na mesocyclone. Ang mga supercell ay bihirang mangyari, ngunit sila ang pinakamatindi at pinakamapanganib na uri ng thunderstorm. Nabubuo ang supercell kapag ang alinsangan o mainit na singaw sa lupa ay pinapainit ang hangin sa paligid nito at tumataas at nakikipagtagpo sa malamig na hangin sa ibabaw. Sa ganitong kondisyon, maaaring mabuo ang mga ulap, ngunit para maging supercell, kailangan ng isa pang sangkap, ang tinatawag na wind shear. Ang wind shear ay ang pagbabago ng direksyon at bilis ng hangin sa iba't ibang taas. Kapag nagsimulang umikot ang hangin dahil sa wind shear, nabubuo ang tinatawag na mesocyclone o ang center ng thunderstorm. Ang supercell ay maaaring magdala ng malalakas na buhawi. Nagdadala rin ito ng hailstorm na singlaki ng baseball at lubos na destructive lalong-lalo sa mga kabahayan, gusali at sa mga tao. Nagdadala rin ito ng malalakas na pag-ulan at kaya din itong mag-generate ng mga kidlat. Kung kaya't ang supercell ay isang klase ng napakadelikadong weather phenomenon na gawa ng kalikasan. Ang mga weather phenomenon na ito ay isang patunay sa hiwagang dala ng ating inang kalikasan at sa madami pang lihim na taglay ng ating mundong ginagalawan. Malimitan man tayong iniiwan ng pagkamangha at pagkasindak, ngunit ang mga ito ay siyang bumubuo sa mas misteryoso nating mundo at pamumuhay dito sa ating planeta. Ikaw kaibigan, anong weather phenomenon ang nasaksihan mo na? At pinakanagustuhan mo sa ating top 5 ngayon? I-comment mo naman sa baba para malaman namin. Muli, this is Bright All PH and see you on my next video. Peace out.